Ay mga sipag, ng araw po sa ating lahat. So share ko lang sa inyo mga sipag yung bagong update sa atin ni Facebook para maging aware lang po ang bawat isa. Ngayon darating po na October 6, meron po itong dinagdag po mga kasipag na policy po ni Facebook lalo po dito sa ating ads on Reels about ito sa advertisement mga sipag dito sa in-same ads o live ads na ating mga kikitain po mga sipag. At yung mga policy ni Facebook sa mga eligible na video na pwede natin pagkakitaan or yung mga hindi natin pagkakitaan na mga content video natin na mga bawal na hindi po pagbibigyan ni Facebook na i-monetize itong mga video na ito. So share ko lang sa inyo mga sipag So ito yung update sa atin ni Facebook. We're updating the content monetization terms. The updates go into effect on October 6, 2023. So ibig sabihin mga kasipag, ito po yung effective na po ito sa October 6 po mga kasipag. At ito po about ito sa content monetization terms policy po ito mga kasipag. So ito na po yung mga condition nila po dito sa about ito sa ating mga content video na ma-monetize at pagkakitaan natin. So click natin tong read the new terms po mga kasipag kasi ito ay dati pa po itong na-implement na mandatory na po ito noong June 12, so 2023. So meron silang bago na talagang isa tupad ngayong October 6 na po. So meron itong dinadagdag po masipag. Malay nyo po masipag, meron pong ikinaganda at meron pong ikinapangit na. So alamin natin ito masipag. Read the new terms, click nyo po yan. So ito na po, so ma-implement na po itong karagdagang policy dito sa content monetization policy ni Facebook, So dito masipag, ito na po yun. So sa October 6 na po yung effective niya, masipag. Dito isa-summarize ko na lang po sa inyo na maayos, At ayan, so about lang naman ito sa ads, na pagkakitaan natin at content monetization policy na saan ba tayo kikita sa mga ads na to. So meron tayong pagkakitaan na ads. So ito po ay halos apat, So apat po dito pag once na eligible po ang ating content video. Summarize ko lang sa inyo mga sipag, kikita po tayo dito sa pre-roll ads, mid-roll ads, post-roll ads, overlay ads. Yan po yung nasa unahan sa gitnang ads na ikaw po ay talaga na habang nanonood meron ng ads. Then sa pagkatapos may ads, and then yung ads na overlay, yan po yung sa baba mismo na maliit na ads, Ayan po masipag, para po siyang picture na talagang yung ads na yan. Pero make sure nyo po dito na tips and advice ko po sa inyo dito. Kaya ang content video nyo po, lalo po sa in-same ads, ay dapat ito po masipag ay umaabot ito ng atos 5 minutes pataas. Yan, 3 minutes pataas para magkakaroon ito ng ads na apat, Yan, pre-roll ads, mid-roll ads, post-roll ads, ayan, overlay ads, Make sure nyo po, nahabaan nyo pa po masipag. Pero sa 15 seconds, pwede naman po lang siya, magkakaroon din naman po siya ng ads, dalawa po, Yan, okay lang naman po. Pero mas maganda, mas mahabang video, mas mahaba yung panonoorin nila kasi may bayad naman po sa views, Yun, tataas po yung views doon. Pag once na ang inyong content video talaga ay interesting panoorin, na make sure nyo po na ito'y thrill, na talagang nakaka-motivate sa kanila, talaga meron sila natutunan na nakapag-educate. Ayan, all for fun, Mas maganda na umabot ito ng 3 minutes pataas na. Ayan, para magkaroon ng apat na ads. So dito naman po sa pag-usapan natin dito, yung pagkakitaan ng mga bawal, at ito po ay may shared revenue, So doon tayo kikita sa nakuha o na-gain natin, na-generate natin dito sa ads na naibigay po ni Facebook. Si Facebook po mismo na maglalagay ng ads na dapat doon sa content video na yun, na ano ba yung kinagandaan sa video na to, eligible ba ito. So malalagyan po nila ng ads kung ito ba ay pwede ito sa pre-roll ads, mid-roll ads, post-roll ads, kung ito'y mahaba, Kasi meron pong pre-roll ads on din, post-roll ads na lang pagkatapos. Wala na po yung mid-roll ads kasi nga maikli lang yung content video. Ayan, so magkakaroon, kikita daw tayo dito sa pamagitan lang po ito ng ads, And then sa views pag mahaba. And then sila na po ang naka-base dyan kung ano ilalagay nilang ads. At shared revenue, Ayan, doon, shared revenue meron po. Meron din po si Facebook, meron din po tayo. And then, dito naman po tayo sa kanilang mga kasipag na about ito para makuha natin yung earnings. Ay make sure nyo po dito mga kasipag ay dapat po talaga ay tayo ay monetize at nakapag-set up ka dyan, Kasi may expire yan po ang ating kita pag once na hindi ka pa po nakapag-set up para ito po ay mapunta sa inyong payout method or sa inyong payout information, Kasi nga babawasan ito ng tax po masipag. So may processing pa ito po. Kaya make sure nyo po na pag once na monetize, set up agad, Make sure nyo po na meron kayong mga bank account
or PayPal. Yan mga kasipag, at make sure na po na meron po kayong TIN number po masipag for tax po yan. So make sure nyo po na meron kayo yan, and then kinakailangan legit o totoo po na talagang inyong true name, ayan po mag-upper po dito sa tax information sa inyong personal information para sa payout nyo po Make sure nyo po, and then yung video mga kasipag, content means your content, videos, photos, stories, or other media specified by Meta. Ayan mga kasipag, complies with the terms and condition in the content monetization terms. So dito mga kasipag, may binanggit na kasali ang photo. So dito mga kasipag, pwede na rin po natin pagkakitaan itong photos na ito about sa monetization dito sa photos na ito kasi meron po mga engaging pag once sa monetize tayo sa bonuses. Yan po yung isa sa good news po mga kasipag, yung share reacts, yun nga lang dito sa atin po mga kasipag ay hindi pa po dito talagang accurate sa atin kasi karamihan ito sa Canada and USA or sa India yun, atong photos na to pwede pagkakitaan dito sa shares, comments po niya mga kasipag at likes yung mga react. So pwede na po yung pagkakitaan pag once na monetize ka po sa bonuses pag eligible country ka. And then dito naman po tayo sa stories. Ayan po mga kasipag, abangan natin sa October 6, baka pati ang stories pwede natin pagkakitaan So wala siyang reels dito pero mayroong sinabi naman na specified by Meta other media. So yan, hindi pa rin yan mawawala yung reels po mga kasipag na pwede nating pagkakitaan Ayan, so ang dami namang opportunity, pero yun nga lang mga kasipag, ang dami naman pong dinagdag po ni Facebook na mga labag na hindi po niya i-eligible yung content video na to na pagkakitaan. Ano ba yun? Yung mayroong mga logo lalo mo yung mga brand ng company. So Coca-Cola, yung mga kilala na company, yan mga Under Armour, Nike, yan mga kasipag So gusto po nila Facebook na talaga mag-sponsor sila dahil sa mga brand na yan para ma-promote. Lalo na pag ikaw ay iniidolo at nakita iyan ng mga nag-iidolo sa'yo, yung mga supporters mo, viewers mo na nagustuhan yung item produkto na yan na sinuot mo, then yun nga, may brand yan na nakikita. So magkakaroon ka po dyan ng violation po So isa yan sa dahilan na may stop yung advertising dyan na ibinigay po or monetize ni Facebook. So may stop. Make sure nyo po dito na maging aware tayo about sa content monetization policy. Iwasan po natin yung mga watermark logo and yung mga brand yung mga brand ng malalaking company na kilala. Iwasan po natin yan na nandyan sa ating content video. At iwasan din po natin yung mga logo ng ibang mga platform at pati na rin po kay Facebook Iwasan po natin maging plain tayo dito maging authentic content video. Iwasan po natin yung mga hindi sa ating video na ina-upload yung mga unoriginal content o yung mga may background music na mayroon itong mga copyrighted para hindi po tayo magkaroon dito ng flag content. At iwasan po dito yung mga pasaway na pinagagawa natin na clickbait, engagement. Ayan yung mga ads talagang pinag-click dyan na napakadami. At mga pinagagawa activities sa group po mga kasipag, iwasan po natin yung halos nag F2F ka dyan kasi magkakaroon tayo ng spam. And then pag once na napasubra ka dyan, lalo po sa group, magkakaroon tayo dyan ng violation talaga na talagang sobra na tayo sa engagement po mga kasipag. Yan, magkakaroon po tayo dito ng mga restricted sa earnings. So ayan, iwasan po natin dito mga kasipag. And then yung payout natin, huwag nyo pong kalimutan talaga ma-expire yan pag once na hindi po kayo nakapag-set up dyan. Pero kung nakapag-set up kayo, okay lang yan. And make sure po natin dito na nag-comply tayo dito sa partner monetization policy at content monetization policy. And then yung about naman po dito sa mga hacker sa mga URL, advertisement, mga kasipag, huwag po tayo basta-basta mag-ano dyan ng mga link na mga third party nagpo-promote. Isa yan sa dahilan na magkakaroon tayo dito ng violation. Maging not recommendable po ang ating Facebook account dahil madedetect nila na meron ka mga link dyan na ibang platform pa. Wag po basta-basta mga. Lalo pa napakarami mo at yung cross-post na napakadami din. So magkakaroon kayo ng violation dyan. So meron namang good news sa cross-post na pwede po ma-cross-post ang inyong content video, ang inyong live pala doon sa inyong profile account at pati na rin po sa page. Kaya make sure nyo po mga kasipag na meron ka mga 2-3 na page po na mga kasipag. Pag once na nag-live ka, pwede ka po doon mag-share at pati na rin po yung mga friends doon sa page na yon makapanood sa live mo o kung ikaw ay naghahabol po
ng talagang minute or viewed na requirements and sim ads o live ads. Ayan, pag ikaw ay page. Ayan, mga kasipag, So, yan naman po ang control po ni Facebook lahat, no? Control po ni Facebook lahat. Kaya siya lang po talaga ang makagawa about sa earnings, about sa restriction, about ito sa mga ads na ilalagay. Control po ni Facebook. And then sa mga mga kasipag na hindi po niya bigyan ng party o bigyan niya po ito ng mga recession, so yung mga labag sa policy nila, no, magkakaroon dito ng deduct, no, yung mga content video na labag sa policy ni Facebook po na hindi po ito deserving na mabigyan. Kasi nga minsan din po nagkakamali po itong system ni Facebook na i-monetize yung mga content video na hindi naman po deserving. Pag once na detect na, pag once na review na, deduction or hindi po talaga ito pagkakitaan. So ayan po mga sipag, tayo po ay nag-isa-isa na natin dito. And then sa $25, so pwede ka na po makapagsahod, no? Meron po nakapagsahod na. At sana po talaga na-implement na ito, no, mga kasipag, ngayong October 6, sana po ito ay accurate na sa lahat, pati sa baang account, abangan natin yan, no. Then $25, sana po pwede na tayo makapag-payout kasi kailangan talaga natin, di na kailangan ng $100, no. So kahit man lang makatikim na tayo sa pinaghirapan natin, maka soft drinks na tayo kasi $25, magkano na rin yan, 1,000 na rin yan po mga kasipag, mahigit. Pwede na nating pambili ng bigas at ulam niyan, no. So sana po hindi lang po sa PayPal, no, kasi marami pong nakapag-payout na sa PayPal naman itong $25. Sana po pati na rin po sa bank account natin. At sana po accurate na ito sa lahat, no. Talaga naman mga kasipag, mas maganda itong $25 na pa-payout na natin. And then meron pa ditong $100. Sana po talaga hindi lang po ito sa US, no. Itong mga $25. So sana po pati na rin po ibang account na rin, wag lang sa PayPal. Yan, Facebook. And then so yan na po mga kasipag, yun, make sure na po na ang ating mga forms, documents, applicable ito sa justify sa tax information. Yan mga kasipag, talagang ito po ay ma-verified tayo talaga sa ating payout method, no, sa ating tax information. Mag-upper po yung name nito na tayo talaga tugma yung ating payout information at itong personal information doon sa ating tax information. Yan, withholding taxing, yan, andyan na po mga sipag, napakahaba, pero I suggest na basahin nyo po ito, mas lalo nyo pong maintindihan, no? So yun lang po yung masashare ko sa inyo mga kasipag, yung good news and then yung bad news, no, na napakahigpit na ngayon. Kaya iwasan po natin yung mga talagang labag sa policy ni Facebook. Sunod na tayo, no, sa policy ni Facebook. Malaki naman po ang kita. So ito naman po ay talaga naman mandatory na dati to. So na-implement tayo po dati ng June 12. So ito naman po ay dinagdagan po ni Facebook, no. Ayan po, ngayong October 6 na po yung effective talaga mismo. Meron po siyang dinagdag. So yan po, at sana abangan po natin iyan na talagang tayo po ay mag-ayos na at magkaroon na tayong authentic video, original video, no, maging plain. So iwasan na po natin yung mga copyrighted music din na merong mga claim, no, kasi nga magkakaroon tayo dyan ng minsan pa restricted pa, kung hindi shared revenue, restricted pa ang ginagawa or violation. So ayun lang po yung masashare ko sa inyo dito mga kasipag, yung good news at bad news po dito sa update ni Facebook. At sana po meron kayo naintindihan, at sana po meron kayo natutunan, at sana po nakatulong itong video na to, at sana po maging aware po ang bawat isa. At maging aware po ang bawat isa. At kung nagustuhan yung video mga sipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel, Chris TV po mga sipag, pasubscribe naman po kasipag kung hindi pa po ikaw nakasubscribe, no, at pinutin na rin po ang notification button para mas dito sa bagong video na upload. At kung meron ka suggestion at kanawan masipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan at magagawan po natin ng